Kapampangan misakwak Kinglegwananing alaya Gabunding pantas at marangal. Bago pa man dumating ang panahon ng kaunlaran, ang mga Kapampangan ay maunlad ng kabihasnan, mayaman sa kultura, pananampalataya at kalakalan. Noong 1571, matapos ang kabayanihan ni Tariq Suliman, ang Pampanga ay naging unang Spanish colonial province. Ang matabang kapatagan nito ang nagbigay daan upang ito'y maging breadbasket of Luzon. Sa paglipas ng mga siglo, pinatunayan ng mga Kapampangan ang kanilang tapang at kakayahan mula sa pagtatanggol ng bayan hanggang sa paghulma ng mga unang pari, madre at doktor na Pilipino. Sa bawat yugto ng pagbabago, nasa unahan sila ng reforma mula kina Maximo Hizon, Jose Alejandrino, Francisco Macabulos, Pedro Abad Santos hanggang kay Benigno Ninoy Aquino Jr. na ang sakripisyo ay nagbalik ng demokrasya sa bansa. Nananatili pa rin ang Alert Level 5. Daan-daan ang nililipat sa resettlement areas. Nagkaroon na naman ng pagputok. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga taga-Pampanga. Ngunit dumating ang pagsubok, ang pagsabog ng bulkang Pinatubo noong dekada 90. Libu-libong tahanan ang nawasak, bahay at kabuhayan ay nawala, at ang buong Pampanga nilamon ng abo at ng lahar. Marami ang nawalan ng pag-asa, ngunit hindi kailanman sumuko ang Kapampangan. Noong 1996, itinayo ang Mega Dike, ang unang malakihang engineering project laban sa lahar, isang simbolo ng pagbangon, hindi lamang ng depensa, mabagal ang muling pagtindig. Ngunit isa-isang bumalik ang mga daan, mga tahanan at mga pamilya. At ngayon, higit 3 dekada na ang lumipas, ang Pampanga ay muling bumangon, mas matatag, mas matalino at mas masigla. Sa puso ng gitnang Luzon, sumisibol ang isang lalawigang nasa sangandaan ng kalakalan, paglalakbay at pagbabago. Ito ang Pampanga. Isang oras lamang mula sa Metro Manila, tahanan ng Clark International Airport at pintuan ng Hilagang Luzon at ng Asia Pacific at ng buong mundo. Pinanday ng sipag, pinagpala ng kalikasan, sakop ng Pampanga ang mahigit 2,000 kilometro kwadrado ng matabang lupa na nagbibigay buhay sa komunidad at nagpapatakbo sa mga industriyang bumubuhay sa bansa. Ngayon, ang Pampanga ay patuloy na pinagkukunan ng yaman, butil at gulay mula sa ginintuang palayan hanggang sa mga high-value crops, alagang hayop, baboy, baka, manok at itik. Gatas at itlog, sariwa, lokal at dekalidad. At yamang tubig, tilapia, hito, alimango, hipon at bangus. Ang masaganang ani na ito ang bumubuhay sa rehiyon at sa bansa. Pagdating sa lasa at karanasan, walang kapantay ang Pampanga. Dito, ang pagkain ay higit pa sa sustansya. Ito'y sinining, pamana at pagkakakilanlan mula sa mga gourmet restaurants hanggang sa sikat na sisig. Kinikilalang isa sa pinakamahusay na putahe ng baboy sa buong mundo. Hanggang sa mga paboritong lutuin tulad ng bringhe, umba, betute, kamaru at suso. At ang panghimagas, makukulay na kakanin, masarap na pastries at syempre, halo-halo.
hindi nakapagtataka kung bakit ang Pampanga ay tinaguri ang culinary capital of the Philippines. At mas lalo pa itong sumasarap dahil ang mga homegrown brands ng tosino, longganisa at taba ng talangka ay kilala na ngayon sa buong mundo. Ngayon, hindi lang nakikilala ang Pampanga, nalalasahan na rin ito ng mundo. Ngunit hindi lang sa lasa, kahusayan din sa sining at paggawa mula sa mga gitara ng guagua, metalworks ng apalit, aluminum wares ng Florida Blanca, pottery at kabaong ng Santo Tomas, santo at furniture ng Betis, hanggang sa mga parol ng San Fernando. Philippines! Walang hanggan ang likhang Kapampangan. Kaya't libu-libong bisita ang dumarayo taon-taon. Mula sa mga natural na tanawin, hanggang sa world-class hotels, resorts, golf courses, theme parks, at eco-destinations. Ang Pampanga ay parang paglalakbay sa buong mundo. Ngunit nananatiling pusong Pilipino. At sa bawat sulok, may selebrasyon. Ang pinakatanya, Giant Lantern Festival, bukod tanging sa buong mundo. Ito ang dahilan kaya binansagang Christmas capital of the Philippines ang Pampanga. Isang ilaw ng pag-asa, isang sining ng pananampalataya. Dahil sa Pampanga, ang pananampalataya ang sandigan at ang kultura ay dumadaloy mula sa kaluluwa. Ngayon, walang makakapigil sa pag-angat ng Pampanga. Umuusbong ang negosyo. Dumarating ang mga mamumuhunan. Dumarami ang mga oportunidad. Mula sa mga bakal at tela hanggang sa BPO. Retail at manufacturing. Maging ang dating lahar, ngayon ay bilyong pisong industriya na nagpapasigla ng ekonomiya.
nasa sentro ng lahat ng ito, ang Clark Freeport Zone. Isang makabagong sentro ng inobasyon, turismo at kalakalan. Isang modelo ng matatag, inklusibo at pandaigdigang pag-unlad. Ngunit ang tunay na progreso ay nasusukat hindi lang sa gusali, kundi sa tao. Sa ilalim ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga, may malasakit. Inuuna ng Pampanga ang edukasyon. Kalusugan at kabuhayan. Tahanan nito ng mga kilalang paaralan at universidad na naghuhubog sa mga lider ng bukas. Para sa kalusugan ng bawat Kapampangan, mayroong 7 district hospitals, provincial hospital, ang kauna-unahang OFW hospital sa bansa, at ang unang floating mobile clinic sa Pilipinas. Darating pa ang Pampanga Provincial Hospital Clark at isang specialty hospital parehong nasa Clark. Dahil sa Pampanga, ang kaunlaran ay nasusukat sa kalusugan, dangal, seguridad, kaligtasan at kinabukasan ng bawat Kapampangan. Noong 2023, ang Pampanga ay ikalawa sa buong bansa sa local source revenues at nananatiling consistent top performer mula 2019. Sa rehiyong lumalago ng 6.5%, ang Pampanga ay tumatayo bilang modelo ng infrastruktura, industriya at inobasyon. At higit sa lahat, mula 3% noong 2021, bumaba sa 1% ang antas ng kahirapan noong 2023. Sa 19 na bayan at 3 lungsod, ang Pampanga ay tunay na sentro ng kultura, kalakalan at pagkamalikhain. Hindi lang ito basta umaangat, ito ay tunay na nangungunat, naglalakbay sa pagunlad, sa tapang ng mga tao, sa yaman ng tradisyon, at sa lakas ng pananampalataya at misyon. Ang Pampanga ay patuloy na humuhubog ng kinabukasan, matatag, makabago at pinagpala ng kasaysayan. At ngayon, ang buong mundo ay humahangat nakatingin sa lalawigang muling bumangon at muling maningning.